Gandang gabi po sa ating lahat. Amen. Amen. May delay parang nasa malayo Okay, so salamat po sa Panginoon sa ating pong mga memory verses at testimonies. So, hindi po ito drama or some kind of, ang tawag dito? Palabas. So, this is reality. Kung paano po kumilos ang Panginoon sa ating buhay, kung paano po natin tanggapin ang pagkilos ng Panginoon sa atin. So, upang tayo ay turuan at mas maging dependent sa Kanya, mas maging kahugis natin ang Panginoon or kamukha natin ang Panginoon sa ating pagkatao. So, purihin po ang Panginoon sa mga verses din po natin. Tunay po na ang salita po ng Diyos ay hindi po natin masusukat ayon lamang sa habaw iksi nito, kundi ito ho ay kapangyarihan at may kakayanan pong baguhin tayo upang mas maging makadiyos or mas malapit tayo sa Panginoon or matakot tayo sa Panginoon. Okay? Okay, so ngayon po ay dadako po tayo sa ating exhortation. So yung ating launching passage po is yung memory verse ko po kanina. So 1 John chapter 2 verses 15 to 17. So tingnan po natin sa ating po mga Biblia ang aklat po ng unang Juan chapter 2 15 to 17. So medyo may pagka-controversial po na kaunti ito pong ating topic para po sa gabing ito. So isa ito sa mga issues na nag-a-arise sa mga churches at magkakaiba po ng pananaw. Ang iba't ibang mga Kristiyano pagdating po dito. But titingnan po natin ang salita ng Panginoon. Ano po ang dapat nating maging stand or view pagdating po dito. So, basahin ko po, tingnan po natin sa ating mga Biblia. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the desires of the flesh and the desires of the eyes and the pride of life, it is not from the Father but is from the world. And the world is passing away along with its desires, but whoever does the will of God abides forever. Purihin po ang Panginoon at tayo po'y manalangin. Aming Diyos, marami pong salamat sa gabing ito, sa pagkakataong muli na kami po ay makarinig ng inyong pong salita. And sa oras na ito, Ama, ikaw pong patuloy na manguna sa amin sa pakikinig ng inyong pong mensahe at ng inyong pong katotohanan. At sa iyo pong tagapagsalita, hawakan niyo po, Panginoon, at itago po sa likod ng inyong pong kabanalan. Ang salita niyo po lamang ang aming marinig at bagay na patuloy kaming hubugin ito, Panginoon. Hindi ho bilang isang mamamayan ng mundong ito, kundi bilang isang mamamayan ng langit, Panginoon. Kung paano po namin tingnan ang lahat ng mga bagay na kasama ho sa araw-araw po naming buhay. At ang lahat ng ito ay magbigay lamang ng kaluwalhatian at kaluguran sa iyo, Panginoon. Salamat pong muli. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Okay, so last Sunday, nagkaroon po tayo ng kumbaga discussion about certain issues. Practical issues, di ba? So, nandun talaga na hindi ho tayo uniform. So, may pagkakaiba-iba tayo ng pananaw doon sa mga tinatawag nating practical na bahagi. But it doesn't mean na ito ho ay questionable sa ating salvation. So, hindi ho pinag-uusapan dito kung ginagawa mo, hindi ka ligtas. Kung ginagawa mo, ligtas. So, because ang salvation nga po is by grace, not by works. So, hindi po sa pamamagitan ng prohibition or ng permission. Kundi ito ho is grace ng Panginoon. So, yan po yung ating salvation. So, pagdating lang sa mga tinatawag nating matters of conscience, so, nagkakaroon po tayo ng kumbaga, hindi ho maiwasan na magkaiba ang ating pong stand. But here and again, makikita ho natin na ang ating pinopoint pa rin ho dito is yung ating quality of life. So yung pamumuhay natin bilang isang Kristiyano na kinakailangan ito ay maging katanggap-tanggap sa ating Panginoon. So consistent with what Romans chapter 12 verse 2 says,
that do not be conformed, diba? Di po ba? Do not be conformed to the pattern of this world, but sabi doon, be transformed by the renewing of your mind. So, yung tinatawag nating process o proseso ho ng pagbabago ng ating isip. So, patuloy tayong baguhin sa ating pag-iisip patungkol po sa mga maliliit na bagay na hindi naman po may kinalaman sa ating pong kaligtasan. Kaya itong ating topic tonight is about sa ating panunood. Yan. So, watching. Pwedeng TV shows or movies or some kind of documentaries, podcast. So, marami na kasi ngayon. Dati palabas sa TV, pelikula. Di ba? But ngayon, dumagdag na ng dumagdag. So, marami na tayong ways to sabi nga, forms of entertainment na pwede nating panoorin. And ang naging bottom line ho natin by the grace of God is yung ating discernment sa lahat ng ating mga napapanood. Sapagkat we know that ang ating katawan ay hindi na para sa ating sarili at hindi na nabibilang para sa mundong ito, kundi para na sa Panginoon. So, we must be wise in, sabi nga, sa mga palabas na ating panunuorin. Kaya ito po yung ating topic tonight, so watching television in the Bible. And ang objective po natin dito is to address the practical issues in our everyday life, how it affects our Christian life, and what we will become if we do not have boundaries. So kung wala tayong boundaries sa lahat ng mga bagay na ito, ano ang magiging epekto nito sa atin? So ano yung risk kapag hindi ho natin, kumbaga hindi ho tayo maingat sa lahat ng ating ginagawa sa buhay natin? Ano ho? Kaya lahat ho tayo bilang mga tao, so hindi lang mga Kristiyano kundi lahat ng mga tao, so may mga kanya-kanya tayong genre na gusto mong panoorin. So TV shows, pwedeng pelikula, pwedeng documentaries. So iba-iba tayo ng mga tinatawag nating preferences or genre ng ating pinapanood. So katulad ko po, ako po'y lumaki sa mga educational na palabas. So nung ako po'y bata, ng mga 1990s, so ang uso kasi ng mga 1990s yung mga pangbatang palabas na educational. Yung Batibot. Pagka sinabing, ikaw ay laking Batibot, matanda ka na. So lumaki sa Batibot, sa Sesame Street, ano pa. So yun yung mga palabas dati. So yung medyo modern na, edi itong mga yung tawag doon, yung Teletubbies. So late 90s yon. So yun yung mga sinasabing educational and entertaining na palabas, mga nasikat po sa mga bata. But ngayon, napapansin ho natin na although meron pa rin namang mga pambatang palabas, pero ang nagdo-dominate na ho sa ating mga telebisyon is mga palabas na nagpo-promote na ng karahasan. So, nagpa-promote ng violence, immorality, at ang mas masaklap pa is yung tinatawag nating homosexuality. So, yan na yung trend ng mundo natin. Kaya, do not be conformed to the pattern of this world. So, pabago-bago ang takbo ng mundo, at sa pagbabago ng takbo na ito ay nakikita natin that it's going to, sabi nga, devolution. So, ang tawag natin dyan is moral devolution. So, yung moralidad ng tao ay bumubulusok. So, hindi siya nagpo-progress. So, hindi siya sa mas pagiging moral, kundi sa mas pagiging immoral. Ang sitwasyon po ng ating mundo. Kaya, kinakailangan magkaroon tayo ng takot sa ating puso para sa mga anak natin kung tayo isang magulang, kung hindi natin sila babalaan sa mga palabas o sa mga anumang form of entertainment na kanilang pinapanood. Okay? So, talagang very very practical. Kaya, it should set us fear. In allowing our kids to watch TV without warning them first. So, kung walang warning, pag-aralan mo mabuti ang papanoorin mo, wag basta-basta manood lang, wag basta-basta yung na-entertain ka lang, kailangan sa mga napapanood mong yan ay
Consistent yan sa purpose ng ating buhay. So, the meaning of life, na meron po tayo. So, this is the objective of our passage, to know kung ano po ang sabi ng Bible and what will be the consequences if we do not adhere to the teachings of God's Word. So, kung hindi tayo sensitibo sa turo ng Biblia, basta lang tayo yumayakap ng kung ano-ano sa mundong ito, kaya nga ang sabi ng James chapter 4, ang pagiging kaibigan ng mundo ay pakikipag-away sa Diyos. So, declaring war against God if you keep yourself a friend of the world. So, hindi may ibig sabihin, huwag kang makipagkaibigan sa mga hindi mananampalataya. Pero yung ikokompromiso mo pa rin ang iyong sarili sa kanilang mga makamundong gawain o sa mga makamundong nilang pamumuhay. So, you declare. Sabi nga, war against God. So, yun yung ibig sabihin ng James 4. Kapag hinahayaan lang natin na patuloy tayong makokompromiso sa ating pananampalataya. That's why, itong ating topic, ay maganda hong pakinggan at pag-usapan. So, tingnan po natin, meron tayong 2 puntos dito, but hindi natin matatapos yan. So, yung first point lang po muna ang ating magiginig po sa gabing ito. So, we have the biblical critique for TV viewing. So, pag sinabi nating critique, it also means assessment, evaluation. So, kailangan merong sort of evaluation, kailangan muna nating timbangin kung ano ang papanoorin natin, kung ito ba ay pelikula, kung ito ba ay TV show, kung ito ba ay YouTube video or vlog or documentary. Okay? So, ito yung mga set of questions para masabi natin or sigurado tayo na okay ito, na makatutulong ito somehow sa aking paglagong Kristiyano o sa aking pag-unlad bilang isang Kristiyano. Okay, so tingnan po natin in Psalm 101 verses 2 and 3. Okay, sabi dyan sa Psalm 101, okay, tingnan po natin ha. So this talk about, ito'y tungkol ho sa tinatawag nating integrity, yung pamumuhay ng may integridad sa Diyos. Verse 1, I will sing of steadfast love and justice. To you, O Lord, I will make music. I will ponder the way that is blameless. Oh, when will you come to me? I will walk with integrity of heart within my house. I will not set before my eyes anything that is worthless. I hate the work of those who fall away. It shall not cling to me. So, verse 2, pansinin po natin, sabi dyan, I will ponder the way that is blameless. Oh, when will you come to me? And I will walk with integrity of heart within my house. And I will not set before my eyes anything that is worthless. So, pansinin natin yung sense, yung bahagi ng ating pagkatao na nabanggit ho dito, and ito yung ating mga mata. Okay? So, isa ho sa nabanggit din in 1 John na hindi nabibilang sa mga Kristiyano o kundi nabibilang sa mundo, yung tinatawag nating lust of the eyes. Kaya isa rin ho sa maaaring gamitin ng kaaway ang ating mga mata upang tayo ay magkasala o matukso. Di ba? At ang isang paraan marahil or possible na gamitin ng kaaway para sa atin is yung ating mga pinapanood. Ano po? Kaya sabi dyan is, I will not set before my eyes. So this is not a partial commitment. Ano po? Kundi talagang with full conviction, with full, sabi nga, confidence na sinasabi po dito ni Haring David, hindi ko hahayaan na ang aking mga mata, sabi nga, ay nakaturo o nakatuon sa mga walang kabuluhang bagay o sa mga hindi kapakipakinabang na bagay. Kundi kahit sa mga matang ito'y maging kapuri-puri at katanggap-tanggap sa Panginoon. Anumang bagay na ating tinitingnan at pinapanood, ito'y maging kalugod-lugod sa Diyos. So the Bible teaches us to be discerning in every TV show or movie that we're going to watch.
Kaya meron po tayong set of questions po dito na makikita na maganda hong na itanong natin muna sa ating mga sarili. Ano ho? Kung ito bang ating panunuorin ay it's a yes or a no. Sapagkat ang kaaway ay matalino. So, we know that Satan is subtle sa kanyang galaw. Merong apparently maganda siya, apparently biblical, pero hindi pala siya biblical. Ginagamit lang ang Bible, ginagamit lang ang Panginoon. So, hindi lang yung pelikula, kahit mga palabas, na ating mapapanood. But, on the other hand, kung hindi naman natin pag-aaralan, or kung baga, i-expose yung ating sarili sa mga ganitong palabas, so, hindi rin natin makikita yung state o yung totoong kalagayan ng ating espiritu. Kumbaga ito ay nagsisilbing gauge ng ating pagiging Kristiyano. Kung talaga bang tayo ay sa panig ng Diyos o nandun pa rin tayo sa panig ng mundo. Di po ba? Kaya, sabi dito, so kailangan maging discerning po tayo and magandang itanong din natin kung itong palabas na ating panunuorin ay oo o hindi. Okay? So first, we have, what is my motive for watching this TV show? Ano ba ang motibo ko para panoorin yan? Kasi hindi naman tayo nagkakaisa sa motibo eh. But ang magandang motibo ho, kung ating panunuorin ito, bagamat ito ho is, let's say, hindi siya pang-Kristiyano or kung hindi ito somehow ay makatutulong sa ating paglagong Kristiyano, pero kailangan magkaroon tayo ng kahandaang mabuti sa ating sarili na baka ito ay makasira sa akin, di ba? Sa aking testimonya o maging sa akin mismo personally. Kasi nga, hindi naman natin pwedeng, kumbaga, malakas ang loob nating gawin ang isang bagay na hindi tayo sigurado. Bagamat ang katawan natin ay sa ngayon, sinasabi nating handa tayo pero hindi natin masasabing malakas pa rin tayo sa susunod. Di po ba? Or masasabi nating tama pa rin ang ginagawa natin. Di ba? Kaya, ano ba ang motibo natin sa panonood natin? So, what is my motive for watching this TV show? Will it glorify God? Ito ba'y magbibigay ng luwalhati sa Diyos kung ito'y panonoorin ko? Kaya nga, kahit anong ginagawa natin, sabi po ng unang Korinto, chapter 10, verse 31, gawin natin para sa kapurihan ng Diyos or sa kaluwalhatian ng Diyos. So, the motive, that is number 1. Anong motibo mo para manood niyan? Ikalawa, does this television show contain material that a Christian or that as a Christian, I cannot hear or view with a pure mind? So, sa panonood ko ba ng palabas na ito ba'y naglalaman ng material na kailan may hindi ako makakarinig o makakapanood ng salungat sa aking pananampalataya? Against, sabi nga, sa aking paniniwala o sa aking pagiging Kristiyano. Kaya, ingatan natin mga kapatid, di po ba? Ingatan natin ang ating mga sarili. So, hindi lang basta tayo, play or click. Di ba? Subscribe, share, like. Wag automatic nga pindot ka ng pindot. Mapwera lang hindi natin, sabi nga, sinasadya. Kapag nagluloko yung ating cellphone, napalike tayo doon sa isang post na yung insurgency pala. Okay, so kailangan, natin yan? Ingatan mo natin yan. So, may mga ganong instances, pero sabi nga, ito ho ay kailangang paghandaang mabuti. Okay? Hindi lang basta tayo nanonood na hindi natin tinitingnan mabuti. Next, will watching this TV show further my understanding of my culture? Ito ba ay mas makatutulong sa aking maintindihan yung galaw ng aking lipunan o yung kultura ng meron po tayo, and therefore help me communicate Christ more effectively?
Sa pamamagitan ba ng panunod ko na ito, mas may babahagi ko si Kristo ng epektibo? So mas effective yung aking evangelism, yung pag-share ko tungkol sa Panginoon? Or am I seeking a thrill and secretly relishing scenes of evil? O baka nandun lang tayo sa part na meron tayong gustong makita. Meron tayong hinihintay doon sa palabas na yon. Na ang napiplease is yung ating sarili. Di po ba? Kaya maging ano tayo dyan. Kailangan ingatan natin ang ating sarili para dyan. Kasi kung yan ay magdadala sa atin palayo sa Panginoon, so mas mainam na hindi natin panoorin. But kung sinasabi ng iyong conscience at sa iyong espiritu ay sabi nga, walang problema, nakikita mo ito'y makatutulong sa iyong pag-ibanghelyo, so nandun ang ating kapasyahan na panoorin. Ano po? Kaya maging mapanuri ang bawat isa sa atin. Next, am I committed to obtaining truth from the Word of God rather than from powerful media forms such as television? So, which means, ang ibig sabihin nito is, nag-stick pa rin ba tayo doon sa ating commitment sa buhay na ito, na tayo ho ay dependent sa Word of God. Kapag tayo ho ay magtuturo kung ano ba ang katotohanan. So, saan tayo kumukuha ng resources kapag tayo nagtuturo about the Bible, about Jesus, about spiritual things? Alin ang mas matimbang? Sa salita ba ng Panginoon o doon tayo nakadepende sa mga napapanood natin? So, which is more on more on quotes, opinions, instead of Bible verses. Diyan po nag-uumpisa ang tinatawag po nating sect or religion. So, magkakaiba ng opinion, kuro-kuro, paniniwala, interpretasyon, pero walang basihan. Unlike to us, sabi nga, tayo ho ay mula sa Bible. So, we always go back to the Bible kapag may tinatanong about this issue. So, titingnan natin sa Biblia. Ano po? Next, can I separate the wheat from the chaff? Sa panunod ko bang ito ay mapaghihiwalay ko yung kung anong makatutulong at yung hindi makatutulong? So, yun po yung ibig sabihin na, can I separate the wheat from the chaff? Ano? Kumbaga, let's say, sa palabas na ito, sa pelikulang ito, damputin natin, kunin natin yung alam nating makatutulong, beneficial, itapon ang hindi makatutulong. So, yun po yung ibig sabihin niyan. Can I rejoice in biblical themes a TV show might present while rejecting its godly elements? So, kapag nakapanood tayo ng isang palabas o pelikula na biblical, sabi nga, so-called biblical, nagpo-portray ng mga Bible characters, yung mga key persons na nabanggit sa Biblia. So, that is biblical. Biblical themes. Pero, hindi pala ito yung totoong kumbaga hindi pala ito yung totoong nasa Bible. Narrative. Di po ba? So hindi pala talaga siya yung kumbaga intent nung sumulat. Kumbaga may halo. So tayo bilang Kristiyano, tayo ba'y nagagalak sa part na 'yon? Kasi hindi po ibig sabihin na automatically biblical or automatically tungkol kay Jesus or tungkol sa mga stories ng Biblia ay biblical agad. Nakadepende pa rin yan doon sa production. Nakadepende pa yan doon sa storyline. Yung kumbaga may dadagdag, may nababawas. So, do we rejoice? Sabi dito, can I rejoice in such themes? And
rejecting the godly elements. So, hindi naman pala ito gospel. Kasi pag sinabi natin godly elements is, let's say, call to repentance, call to, kumbaga, sila ay tumawag sa Panginoon para sila ay maligtas. Pero hindi pala, just only to inform, just only to show up na ganito ang nangyari before, historical. Di ba? And do the ungodly elements overwhelm any good contained in the show? Kumbaga, kung evaluate natin mabuti yung movie, kung magiging kritiko ho tayo dun sa movie na ito, mas marami yung hindi mabuti kaysa dun sa mabuti. Di ba? So, kaya maging ho tayo dyan, maging critic ho tayo pagdating sa mga pinapanood po natin. And, panghuli po, is there a better use of my time? Is there a better use of my time? So, nagamit ko ba ang aking oras ng tama? At mas nakabuti ba yung paglalaan ko ng oras para dito sa panunod ko na ito? Okay? So, yan yung mga set of questions na pwede nating maging gabay upang sa mga pinapanood natin na alam natin tayo ay nasa mundong ito, pero hindi na tayo para sa mundong ito at hindi tayo taga-mundo. Huwag sana tayong ma-entertain ng mga makamundong bagay. Kahit anumang form of entertainment, sikapin ho natin sa biyaya ng Panginoon na maging mapanuri ho tayo at matalino. Amen? So, Christians considering the issue of watching television should examine the Word, pray for it, listen to their conscience, and follow the Spirit's leading. So, ang Kristiyanong kinukonsidera ang issue ng panunood ng pelikula o ng palabas sa telebisyon, kailangan niyang suriing mabuti ang sinasaad ng kasulatan o ng Biblia, ipanalangin, pakinggan ang kanyang budhi, kung ito ba ay sang-ayon sa kanya o hindi, at sundin o kumbaga siya ay magpailalim sa leading o pangunguna ng Espiritu. So, wag sanang basta lang ho tayo. Basta-basta lang ho tayo follow or subscribe dun sa mga hindi naman pala helpful sa atin sa ating pag-unlad bilang Kristiyano. Kumbaga, ano lang yan, pampalipas oras lang. Para lang ma-entertain ako kasi marami akong free time. Why don't just use your free time? Para sa ibang bagay. Huwag lang sa ikahuhulog natin sa pagkakasala. So, let us redeem the time. Sabi nga ng Ephesians 5, verse 16. Let us redeem the time because the days are evil. Maging matalino tayo sa paggamit ng oras. Huwag sanang masayang ang oras natin sa panonood ng mga palabas. Kumikita sila. Halimbawa, mukbang. Sila nang ang busog, sila pang kumikita. Ikaw, natatakam ka, nasasayang lang oras mo sa pagtatakam. Na-entertain ka ba? Di ba? Pero, kung tayo ho ay Kristiyano, so kailangan maano natin yan, ma-breakthrough natin yan. So, wag tayong ma-entertain ng mga ganitong bagay sapagkat hindi na tayo para sa mundong ito. So, that is the biblical critique or guide para po sa atin. If we're going to watch a movie or a TV show or even a documentary. Amen? Amen. So, that's the first heading, mga kapatid. And the next, sa susunod po, ang ating makikita naman, the bad consequences
ang masamang kahihinatnan o kalalabasan ng hindi matalinong panunood ng mga palabas. Sa susunod po yan. Okay? So, again, sabi nga, be discerning po sa lahat ng yan upang tayo po ay lumago sa ating pagkilala sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. O Diyos, salamat sa iyong salita. Salamat po sa gabay na ito upang mas maipamuhay namin ang tinatawag po na godly walk of life or way of life, Panginoon. At ito ho ay magsimula, Panginoon, sa amin. Kung kami matagal na sa pananampalataya at hindi kami aware sa bahaging ito, magsimula po ito sa amin para sa mga mas bago sa pananampalataya. At sa mga kasamahan po namin, sa mga tahanan naming hindi pa nakakilala sa iyo. Upang makita nila ang halimbawa ng isang Kristiyanong binago mula sa iyo, Panginoon. Salamat po. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Purihin po ang Panginoon.